What's up guys? So, last time ang pinakita ko sa inyo ay yung introduction lang nung setup na gagawin natin. Ay yung kabuuan ng gagawin natin. So, change of plan tayo. Bali, yung Exchange server installation natin is panguhuli na lang natin yun. Kasi gagamitin naman natin yun for mga notification. So, ngayon, ang gagawin lang muna natin is yung simple files sharing. Dito, gumawa na akong bagong partition. Tapos dito, gagawa tayo ng folder. I-share natin siya per account or per ano. Sabi natin per department. May IT folder, may HR folder, ganun. And then, mag-implement tayo ng simple group policy para yung automap drive para dito sa ating Windows 11 PC. Okay, so magkakaroon dito ng shared folder na automap. Then i-install natin yung FSRM dito sa manage add roles and features. Install natin yung FSRM or File Server Resource Manager. Tapos doon tayo magse-set ng quota doon sa mga folder na gagawin natin dito. And then sa File Server Resource Manager, mag-configure din tayo ng file screening. Yung tinatawag nating file screening na i-restrict natin yung mga user na mag-save ng files doon, ng specific files doon sa shared folder nila. Kunwari, JPEG, GIF, or MP3, MP4, so on and so forth. Okay? So, yun yung gagawin muna natin. Panghuli na yung Exchange. Okay! So, ngayon, meron ako dito. Pinatay ko muna si Exchange server natin kasi dito pa lang 14 gig na yung nagagamit ko sa dalawang to. Plus yung OS. Yung OS ko rito tsaka Chrome. Okay, so meron ako ditong Windows 11. Yan. So, hindi pa siya naka-join sa domain. Ang gagawin natin ngayon is punta tayong this PC. Tapos, ano tayo? Properties. Join natin siya sa domain. Then, Advanced System Settings. Dito tayo. Change na tayo. Yan. Tapos ito, yung ano natin is Windows 11. Yan. Yan na lang. Tapos join tayo sa domain. So, bali, ang IP configuration nito is ito. Ito yung IP niya, 192.168.1.136. Default gateway niya, 1.1. DNS server niya is 1.123. Which is yung ating domain controller. Kasi, bakit ganon? Bakit kailangan naka-point yung DNS ng Windows 11 natin kay domain controller? Kasi, si domain controller ang ating DNS server na rin. Okay, so ngayon, kung pag-join kasi natin sa domain yung Windows 11 natin, kung 8.8.8 ang nakalagay dito, ang kukontakin ng PC natin is yung 8.8.8, tatanungin niya yung 8.8.8 which is yung Google DNS kung sino yung domain controller natin. Ngayon, ang alam lang naman ni Google DNS is yung .com, .org, yung mga ganon. Wala siyang record ng ating .local na domain. Wala siyang record nun. So ngayon, mag-fail yung procedure natin para ma-join yung Windows 11 sa domain. So kailangan naka-point siya sa IP nung domain controller natin. Then, join na natin siya sa the network lab.local. Tapos, yung administrator account. Yun. Tapos, welcome to the domain the network lab. So, okay lang natin to. Hintayin natin mag-loading. Tapos, close. Restart natin. So, restarting na siya. Punta tayo ngayon kay Windows Server natin. Puntahan natin yung Active Directory Domain Services, Users and Computers. So, makikita nyo rito sa computers, meron na tayong Windows 11 computer. So, ayan yung ginoin natin ngayon lang. Okay, so, naka-join na siya. Punta tayo ng Active Directory Users and Computers. So, gawa lang tayo ng another organizational unit. New. Yan. Organizational unit. Yan. Sabi natin Windows PC.
And then, pagdating dito sa computer, i-move lang natin. Then yes. Yan na, nandito na siya. Tapos gawa tayo ulit ng new organizational unit. So, Windows Server. Tapos sa computers, ilagay lang natin dyan. Ayan. Okay? Then, gawa rin tayo ng bago pang organizational unit. Sabi natin Windows users. Windows client user. Yan. Ngayon, gawa tayo dito ng user. So, create tayo ng new user. Ano ba maganda? Sabihin natin IT. Tapos IT. Ayan yung login niya. IT at thenetworkclub.local. Tapos user must change password. So, lagyan natin siya ng temporary password. 123456. 123456. Okay, so next lang natin. Next. Yung complexity. Gawa natin siya ng ano. So, ayan, binago natin yung temporary password niya. Then, next lang natin. Next. So, ayan, meron na tayong user. Tapos, kung makikita nyo sa properties nito, member lang siya ng domain users. So, wala siyang any administrator privilege. So, yan lang. So, okay lang natin yan. And then, gawa pa tayo ng isa. Copy lang natin to. HR na lang. HR. Tapos, HR. Tapos, lagyan lang natin temporary password. So, sabihin na lang natin bagong hire to. Diba? Bagong hire yan. Tapos, yan yung ibibigay natin sa kanyang account. Okay, so, meron na. Nagawa na natin ng user, organizational unit. Tapos, puntahan natin si Windows 11. Ngayon, halimbawa, ito na yung computer ni IT. Bagong hire natin siya. So, gagamitin niya na yung account na create natin sa kanya. So, the network lab IT. Tapos yung password niya na temporary. Yan. Tapos the user's password must be changed before signing in. So, pagka kinlik niya okay, gagawa na siya ng bagong password niya. Okay, so type tayo new password. Tapos confirm. Enter. Yun, nabago na yung password. So, ang nakakaalam na lang nung password ng account na ito, na account ng IT, siya na. Yung user na lang. Siya na nakakaalam yan. So, wait lang natin matapos to. Dami kasing cheche-boreche pag ano eh. Tapos, gawa naman tayo ng, login naman natin sa HR pagtapos. Tapos, nga pala, habang inaantay natin yon, gawa na rin tayo dito ng shared, yung simpleng ano natin, shared folder. So, IT, sabi natin IT folder. Tapos, HR folder. Yan. Yan, okay na yan. Tapos, ang gawin lang natin, share lang natin to, properties, sharing, share natin yan, permission, remove natin everyone. Ang ano lang natin dito si IT lang. Yan. Tapos full control na lang natin. Tapos sa security, lagay din natin dito si IT. Ito siya, si IT. Full control na lang din natin. Okay. Then sa HR, properties, share din natin to. Remove natin si everyone, add natin si HR. Full control na lang natin. Okay. Ay, yung security pala. Security. Add din natin si HR dito. HR. So, guys, pagka ganito yung setup nyo, may ano kayo, may domain controller kayo, yung sa mga ganito, security at sharing, tanggalin nyo yung everyone. So, tignan natin yung Windows 11 natin. So, nakalagin na si IT. Sign out muna tayo.
ano rin natin si HR. I-login din natin para magbago yung password. So, paano ulit magla-login? The network lab, domain, and then, ano bang tawag dyan? /HR. And then yung password. Yung temporary password. Kasi sabihin natin, dumating na yung HR na bagong hire. So, yun. Kailangan niya mag-create ng bagong password. Yan na, nabago niya na yung password niya, siya na lang nakakaalam nun. So, yun. Meron na tayong simple file sharing, Windows file sharing. Yan. Windows 11, yan na. Si HR na, nakalagin. Okay, nakalagin na si HR. So, ngayon, i-testing natin yung kanyang shared folder. So, ito. HR shared folder. Right-click natin, check natin yung path. So, ito, DC01 HR folder. Punta tayo kay Windows 11. So, ang gagawin niyan dito ay DC01 HR folder. So, ito yung path ng kanyang shared folder. Wait lang natin mag-loading. So, yan na. Meron na siyang access sa HR folder. So, lagyan natin laman. HR payroll. So, pwede siya gumawa. So, pag tinignan natin yung HR folder, may HR payroll na dyan. Diba? So, ngayon, i-try natin try natin kung ma-access niya yung IT folder. So, DC01, nakayano pala ako. DC01, tapos IT folder. Yun, wala siyang access sa IT folder. Ang ma-access niya lang is yung HR folder. Ito, kung saan meron siyang access. Okay, so ganun na rin yan sa IT account natin. Ang ma-access niya lang is IT, hindi yung HR folder. And then, punta tayo ng DNS. Kasi check natin dito pala sa CMD ni Windows 11. NSLOOKUP tayo. DC01. Yan. So, makikita nyo, server unknown, the network lab. .local. Yan. So, wala tayong server unknown tayo. Kailangan gawa tayo dito ng reverse lookup natin. So, new zone. Tapos, 192.168.1. Tapos, double click nyo lang yon, right click kayo, new pointer. Lalagay natin dito yung ito. DC01. Oops. Tapos, new pointer, DC02 tuloy. CEX01. Lagyan na rin natin yan. Tapos, yung Windows 11. Ito. Yan. So, okay na yan. So, reload lang natin. Tapos, punta tayo ng forward lookups. Makikita nyo yung Windows 11 natin. Ayan na, oh. Okay, so, try natin ulit. Yan na. Kanina, server unknown tayo. Ngayon, nare-resolve na yung domain. Yung natin, yung server name natin. 192.168.1.123. Yan. Kasi kanina, ang ginawa natin is NSLOOKUP, the network lab. So, parang reverse, parang i-resolve yung domain name into IP. Okay, so hindi natin ma-resolve kasi wala tayong reverse lookup. Ito, wala tayong reverse lookup kanina. So, yun lang muna guys. Tapos, next video, dun tayo sa GPO. Okay, so maraming salamat.